Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 8 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang May 2019. Nakaabang na sa kalsada ang mga Northerner para salubungin ang pagdating ni Jon at Daenerys sa Winterfell. Namangha ang mga ito nang makita ang nagmarchang mga Unsullied patungo sa castle. Napangiti si Arya nang makita si Jon ngunit napakunot ang noo niya nang mapatingin sa Dragon Queen. Hindi siya makapaniwala na buhay pa rin si Hound, ngunit napangiti siya nang makita ang kasunod nito na si Gendry. At gaya ng sabi ni Jon, hindi umano madaling magtiwala ang mga Northerners kaya nakatingin at kinikilatis silang lahat ng mga taong nadadaanan nila. Pero maya-maya lang ay biglang nagpanik ang lahat nang marinig ang sigaw ng mga dragons. Ngunit hindi si Arya. Tuwang-tuwa siya nang makita ang mga ito. Namangha naman si Sansa nang dumaan ang dalawa sa kinatatayuan niya. Habang masaya at excited naman si Daenerys sa anumang mangyayari sa pag-apak niya sa North. Pagdating nila sa castle, nananabik si Jon na may akap si Bran. Niyakap din ito si Sansa at hinanap si Arya pero as usual hindi ito mahilig sa ganitong pagtatagpo. Ilang saglit lang ay pinakilala nito ang Dragon Queen sa Lady ng Winterfell. Ngunit bago pa man humaba ang kanilang usapan, biglang sumingit si Bran. Wala na umano silang oras sa formalities. Pinaalam nito kay Daenerys na nakuha na ng Night King ang isa niyang dragon, bumagsak na umano ang wall at nagmarch na patungo sa kanila ang Dead Army. Dahil dito, nagpulong na agad sila sa mga dapat nilang gawin at maghanda sa anumang dapat na ihanda. Pagkatapos nilang mapag-usapan ng importanteng bagay, dito na tumayo si Lady Mormont. Nagtanong na ito kung ano na ang status ni Jon na ngayon ay hindi na umano ito ang kanilang hari. Umalis raw itong King of the North pero ngayon ay hindi na nila alam kung ano ang itatawag sa kanya. Sagot ni Jon na hindi na umano ito importante. Sinabi niya noon na kailangan nila ng malakas na alliance. Namili umano siya kung manatili sa trono o protektahan ang Norte. Mas pinili niya ang North, kaya bumalik siya na kasama ang panang-akong kakampi na makipaglaban sa iisa nilang kaaway, ang Dead Army. Marami pa rin ang hindi mapalagay sa mga nangyayari kaya nagsalita na rin si Tyrion. Na kung manalo sila sa labanang ito, pasalamatan umano nila si Jon. Dahil sa pagsakripisyo nito sa sariling buhay para sa kanilang lahat, na hinarap ng Lord Commander ang matinding pagsubok at pinag-isa ang lahat ng army sa kasaysayan ng Westeros. Dahil sa loob ng ilang araw, darating din umano ang Lannister's army para makiisa sa digmaan. Lumalakas ang bulungan sa meeting hall, kaya sagot ni Tyrion na alam nilang lahat na magkakaaway sila pero kailangan nilang isantabi muna ang hidwaan para sa iisang layunin nila, ang manalo laban sa Night King. Pero liban pa man dito, medyo may kunting galit ang pagsasalita ni Sansa na hindi ito nasabihan na ganito karami ang army na kailangan nilang pakainin. At may malalaking dragon pa, na hindi nila alam ano nga pala ang kinakain ng mga ito. Kaya sagot ni Daenerys na kahit ano umanong gusto nilang kainin. Pagkatapos ng meeting, nagkaroon na ng pagkakataon si Tyrion na makausap si Sansa. Hindi raw naging maganda ang huli nilang pagkikita pero at least daw parehas silang nakasurvive sa kanilang mga pagsubok. Nang banggitin ng imp na darating din umano ang army ni Cersei, dito nagtanong ang babae kung naniniwala ba talaga siya na ipapadala ng kapatid niya ang mga kasundaluhan nito sa Winterfell. Dito napaisip si Tyrion pero sagot niyang malalim na ang mga rason ng reyna kaya pinaniniwalaan umano niya ito. Ngunit sinabihan siya ni Sansa na akala nito siya na ang pinakamatalinong tao na nakilala nito at tumalikod na ang dati niyang asawa. Kasunod nito ay nagtagpo din si Jon at Arya. Parehong masaya ang dalawa sa kanilang pagkikitang muli makalipas ang ilang taong pagkawalay. Dito sinabihan niya ang kapatid na hindi masyadong gusto ni Sansa si Daenerys. Na pinoprotektahan lang umano ng kapatid ang kanilang pamilya. Natawa si Jon dahil lamambat na umano siya kay Sansa kaya sagot niya dito na iniisip na rin umano niya ang kanilang pamilya. Niyakap niya ulit ang kapatid at sinabihang huwag din umanong kalimutan ang pamilya nila. Samantala, nakarating na din sa King's Landing ang balitang nakapasok na sa wall ang Dead Army. At ng mga sandaling iyon, nakarating na din sa karagatan ng capital ang fleet ni Euron kasama ang mga mercenaries. Pinasalamatan ni Cersei ang pagdating ng mga ito. Ngunit gaya ng inaasahan, naniningil na si Euron sa mga nagawa nito sa reyna.
na marami na itong napatunayan sa Lannister pero mukhang balewala lang umano ito kay Cersei. Kulang pa ba umano ang mga ito para makuha ng Greyjoy ang rewards? Pero bago tuluyang umalis ang Reyna sa throne room, nagbago rin ang isip nito. Lumingon sa kausap, at dito abot-tenga agad ang ngiti ng lalaki nang sumunod sa Reyna. Ngunit napaiyak si Cersei nang lumabas na si Euron sa chamber nito. Sa kabilang banda, kinausap ni Qyburn si Bronn. Inuutusan umano ng Reyna ang huli na patayin ang dalawa nitong kapatid. Kung ano umano ang usapan nila ni Jaime, wala na raw itong halaga dahil sa kasong treason ng Kingslayer. Dito binigay ng hand ang crossbow sa lalaki na siyang gagamitin nito sa pagpatay sa magkapatid. Nang gabi ding iyon, tahimik na inakyat ng grupo ni Theon ang barkong kinaroroonan ni Yara at na-rescue na rin nito ang kapatid. Maya-maya lang ay nasa barko na sila. Dito sinabi ni Yara na kailangan nilang makuha ang Iron Islands habang nasa King's Landing si Euron. Dahil kung sakaling matalo umano sila Daenerys, kailangan nila ng matatakbuhang lugar kung saan hindi kayang puntahan ng mga White Walkers. Pero alam ni Yara na gustong makipaglaban ni Theon sa tabi ng Starks kaya pinayagan niya ang kapatid na bumalik sa Winterfell. Balik sa Winterfell, patuloy ang pagdating ng Northerners sa castle. Busy din ang mga tauhan sa paghahanda ng kanilang depensa. Habang nag-uusap si Daenerys at Jon, binanggit na rin niya sa lalaki na ramdam niya na hindi siya gusto ni Sansa. Ngunit hindi natuloy ang iba pang sasabihin niya nang dumating ang kanyang Khalasar. Hindi umano masyadong kumakain ang dalawang dragon. Kaya pinuntahan nila ang kanyang mga anak. Dito nalaman ni Daenerys na ayaw ng mga ito ang North. Ilang sandali lang ay pinasakay ng Reyna si Jon sa dragon at sabay silang lumipad. Nagpaikot-ikot sila sa buong Winterfell at nag-explore sa bulubundukan ng norte. Habang naglalambingan silang dalawa, natatakot naman si Jon sa mga dragon ng Reyna. Alam ng mga ito paano nila proteksyonan ang kanilang kinilalang ina. Samantala, nagkita na rin si Hound at Arya sa paggawaan ng mga sandata ni Gendry. Hindi akalain ng babae na mabubuhay pa ito. Pagkatapos ng kumustahan nila, umalis na rin ang Hound. Nagbalitaan din ang dalawa sa kani-kanilang buhay. Akala din nila hindi na sila magkikitang muli. At ilang saglit lang ay binigay ni Arya ang sketch ng sandatang gusto nitong ipagawa sa lalaki. Dahil mabigat pa rin ang loob ni Sansa sa pag-give up ni Jon sa trono nito, sinumbatan niya ang kapatid na hindi man lang ito kumonsulta sa kanya. Kaya sinagot siya nitong hindi nito gusto maging hari, gusto lang nitong protektahan ang North. Gusto lang nitong magkaroon sila ng isang malakas na allies dahil kahit anong gawin nila, hindi nila kayang talunin ang Dead Army. Dagdag nito na isang mabuting reyna si Daenerys para sa kanilang lahat. Sumang-ayon naman siya dito dahil maganda rin daw ang reyna. Ngunit natigilan si Jon nang tanungin niya ito na lumuhad ba siya sa reyna para sa kaligtasan ng Norte o dahil mahal niya ang Dragon Queen. Kasunod nito ay nakipagkita si Daenerys kay Sam para pasalamatan sa paggamot nito kay Jorah. Tinanong niya ito kung may gusto ba itong matanggap o kahit ano. Sagot ng lalaki na sana hindi siya makulong sa paghiram ng iilang libro sa Citadel at ang pagkuha niya sa sword ng kanilang pamilya. Hanggang malaman ng Reyna na tatay pala ni Sam ang mag-amang sinunog niya dahil sa hindi pagluhod sa kanya. Napaiyak ito at nagpaalam na lalabas muna. Nang makalabas na si Sam, nakita niya si Bran. Pagkalapit niya sa binata, sabi nitong may inaantay na parating na kaibigan. Dito siya sinabihan nito na kailangan na umanong malaman ni Jon ang totoong pagkatao nito. Malaki umano ang tiwala ni Jon sa kanya kaya mas mainam na siya ang magsabi sa dati niyang Lord Commander. Kaya paglipas ng ilang sandali, pinuntahan ni Sam si Jon sa crypt. Masaya sila sa kanilang pagkikita pero napalitan agad ito ng lungkot dahil sa nangyari sa ama at kapatid niya. Hindi pala alam ni Jon ang nangyari dahil hindi ito sinabihan ng Reyna. Kung ito umano ang hari noon baka mabigyan pa ng kapatawaran ang kanyang pamilya. Kalaunan ay sinabi na rin niya ang totoo kay Jon. Na ito umano ang totoong tagapagmana ng Iron Throne, ang hari ng 7 kaharian. Na anak ito ni Lyanna Stark at Rhaegar Targaryen, na hindi ito bastardo noon pa man. Hindi makapaniwala si Jon sa narinig. Pero silang dalawa umano ni Bran ang magpapatunay na lahat ng sinabi niya ay totoo. Prinotektahan umano ni Ned ang buong buhay nito para hindi ito mag-alaw ni King Robert. Na ito umano si Aegon Targaryen, King of the Seven Kingdoms. Hindi makapagsalita si Jon.
Matagal pa bago nag-sink in sa isipan nito ang lahat. Ayon kay Sam, hindi umano si Daenerys ang kanilang reyna. Ngunit sabi ni Jon, treason umano ito pero sagot naman niya na ito ang katotohanan. Samantala, nakarating sa House of Umber ang grupo ni Tormund galing sa pagtakas nila sa wall. Maya-maya ay muntikan pa silang magkasagupa sa grupo naman ni Ed na tumakas din nang bumagsak ang pader. Tahimik na ang buong castle, at dito nila nakita na pinako ng White Walkers ang batang lord sa pader. Na ibig sabihin ay patungo na ang Dead Army sa Winterfell. Ngunit kailangang maunahan nila ang mga ito. Nang biglang nabuhay ang bangkay ng bata kaya mabilis itong sinaksak ni Beric at tuluyang sinunog. Sumabay si Jaime sa mga Northerners na pumasok sa Winterfell kaya hindi siya nahalata ng mga tao. Pero ang hindi nito alam, inaantay na pala siya ni Bran. Biglang nag-flashback ang ginawa niya sa bata. Hinarap agad si Jaime kay Daenerys. Galit na galit ang reyna sa lalaki dahil maliit pa lang siya. Kinikwento na umano ni Viserys kung ano ang ginawa ng Kingslayer sa ama nila. At paano umano nila ito paghigantihan pag nakuha na nila ulit ang Iron Throne. Maya-maya lang ay sinabi nitong nagsinungaling si Cersei sa kanilang lahat, na wala talagang balak ang reyna na magpadala ng kasundaluhan sa norte. Na hindi rin umuwi si Euron sa Iron Islands, kundi nagpunta ito ng Essos dahil sa utos ng kapatid na kunin ang 20,000 mercenaries para dumagdag sa Red Army. Na kahit manalo umano sila sa White Walkers, mahihirapan din silang talunin ang mga mercenaries. Dahil umano sa kasinungalingan ni Cersei kaya andito ito. Na gusto nitong panindigan ang pangako nitong makipaglaban sa iisa nilang kaaway. Na hindi lang umano loyalty ang pinag-uusapan sa sitwasyon ito kundi survival. Ngunit sabi ni Sansa na hindi pa rin umano maaring pagkatiwalaan si Jaime. Sinubukang depensahan ni Tyrion ang kapatid pero mas lalo lang nagalit si Khaleesi. Na baka mamaya ay pupugutan na pala siya ng ulo nito. Ilang saglit pa ay tumayo si Brienne. Sinabi nitong may isang salita at dignidad ang Kingslayer. Naputol umano ang kamay nito dahil sa pagprotekta sa kanya. Kung hindi umano sa utos ni Jaime, malamang patay na si Sansa. Dahil nanumpa ito kay Catelyn na protektahan nito ang dalawang anak na babae, kaya binigyan umano siya nito ng sandata para hanapin at protektahan si Sansa at Arya. Nakahanda umano siyang ipagkatiwala kay Jaime ang kanyang buhay. Dahil dito sinabi ni Sansa na tanggapin umano nila ang Kingslayer. At sabi ni Jon na kailangan din nila ng dagdag na tao kaya hayaan na lang manatili ang Lannister. Walang nagawa si Daenerys kundi makinig sa magkapatid. Nang tumayo na sila at humarap ang reyna kay Jon, hindi ito pinansin ng warden at diretsyong umalis. Galit na galit si Daenerys kay Tyrion. Pinagmukha raw silang tanga ng kanyang kapatid. Kung hindi raw siya kayang tulungan nito na mabawi kay Cersei ang trono, maghahanap na lang umano siya ng iba na may kakayahang tulungan siya. Kasunod nito ay kinausap ni Jaime si Bran. Humingi siya ng tawad sa ginawa niya sa binata noon na naging sanhi sa pagkalumpo nito pero hindi umano ito galit sa kanya. At hindi umano nito sinabi ang totoo sa mga kapatid at sa reyna dahil sigurado umanong pupugutan siya ng ulo. Malaking tulong umano ang pagdating niya. Kaya nagtanong si Jaime kung sasabihin ba nito ang totoo pagkatapos. Sagot ni Bran na walang nakakaalam kung kakayanin ba nila ang digmaang ito. Masaya si Tyrion at Jaime na magkasama na sila ulit. Hindi umano nila inaasahang sa Winterfell sila mamamatay. Pero ayon sa Han, at least hindi daw si Cersei ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, kinausap ni Jorah si Khaleesi tungkol kay Tyrion. Na noong nalaman umano nito na ang Lannister ang ginawa niyang Hand of the Queen, nasaktan ang advisor. Pero tamang desisyon umano ito dahil mabuting tao si Tyrion at matalino. Ngunit marami na umanong pagkakamali ang Han. Kaya daw sana ay patawarin niya ang imp gaya ng pagpatawad niya dito noon. At dahil sa hiling ni Jorah, kinausap ni Daenerys si Sansa. Maraming bagay ang napag-usapan ng dalawa. Isa na dito ang pagpasalamat ng Stark sa pagdating ng reyna na dapat noong pagdating pa umano nito ginawa. Hanggang mapunta ang usapan nila sa pag-iibigan ng dalawa. Na isa lang ang goal niya noon, ang Iron Throne. Pero nang dumating umano si Jon sa buhay niya, andito siya ngayon sa Winterfell, makikipaglaban sa gyera ni Jon at ng Northerners. Ilang saglit lang ay nagtanong na si Sansa kung ano ang mangyayari kung sakaling tapos na sila sa White Walkers at kay Cersei. Paano daw ang North?
Ngunit bago pa man makasagot si Khaleesi, pinaalam sa kanila na may bisita silang dumating. Si Theon at iilang mga tauhan nito. Masaya nitong binalita sa Reyna na nailigtas na nito si Yara at patungo na ito sa Iron Islands para bawiin ito sa pangalan ni Daenerys. Saka ito humarap kay Sansa, na gusto nitong makipaglaban para sa Winterfell kung papayagan umano niya ito. Dito siya napaiyak at mahigpit na niyakap si Theon. Maya-maya lang ay nakarinig ang Winterfell ng isang tunog. Dumating na pala ang grupo ni Tormund at Ed. Masaya silang nagkita-kita. Kung sino raw ang hindi nila kasama ngayon, paniguradong nasa Dead Army na ito. At dito nila nalaman na mamayang gabi na darating sa Winterfell ang Dead Army. Dahil dito, naghanda na ang lahat. Lumabas na ng castle ang mga Unsullied at Dothraki. Nagmeeting ulit sila sa final strategy nila. Na kailangan nilang unahin ang Night King dahil ito ang lumikha sa lahat nitong army. Ngunit hindi nila agad-agad makikita ang hari dahil sigurado itong magpapahuli sa pag-atake. Dito sumingit si Bran, na siya ang sadya ng Night King. Matagal na siyang gustong patayin ng hari, dahil sa taglay niyang kakayahan na nakastore sa isipan niya ang lahat ng kasaysayan ng buong mundo. Gusto umanong burahin ng halimaw ang memory ng mga tao, na si Bran lang ang may hawak ng lahat ng ito. Kaya nagdesisyon si Bran na manatili sa Godswood at dito antayin ang Night King. Dahil sa marka niya sa braso malalaman din ng halimaw saan man siya magtago. Nag-volunteer naman si Theon na silang Ironborn ang magbabantay kay Bran. At kailangan nilang manmanang mabuti ang binata para makuha nila ang Night King. At nang matapos ang kanilang meeting, hindi pa rin pinansin ni Jon ang Reyna. Kasunod nito ay tinanong ni Sam si Jon kung nasabi na ba niya kay Daenerys ang katotohanan. Ngunit hindi pa rin umano niya kayang sabihin ang totoo kay Khaleesi. Habang nag-aantay sila sa pagdating ng Dead Army, kanya-kanya silang nag-e-enjoy sa huling oras nila sa mundo. Nag-uusap sa posibleng mangyari sa kanila. Nilapitan ni Gendry si Arya habang nagpraktis ito ng pana. Maya-maya lang ay inakit na ni Arya si Gendry, na bago man lang siya mamatay, gusto umano niyang maramdaman ang makipagtalik. Nang medyo nakainom na ang grupo ni Jaime sa may meeting hall, napag-usapan nila bakit hindi pa rin nag-ignite si Brienne. At paglipas ng ilang sandali, nag-offer naman si Jaime na gawin niyang knight ang babae. Ayon sa batas, hindi na kailangan ng hari kung gawing knight ang isang kawal. Pwede na umano ang isang knight na kagaya ng Kingslayer ang mag-initiate kay Brienne. Pagkatapos ng maikling seremonya, napaluha sa galat ang babae. Binati siya ng mga kasama na nasa paligid. Samantala, kinausap ni Jorah ang pinsang si Lyanna na wag na itong sumali sa laban dahil wala na umanong matitira sa kanilang pamamahay. Ngunit may paninindigan ang batang Lady Mormont. Walang kasing tigas ang desisyon nito kaya walang nagawa si Jorah kundi igalang ang desisyon ng bata. Ilang saglit lang ay lumapit si Sam kay Jorah at binigay niya sa advisor ang sword ng kanyang pamilya. Marami umano siyang natutunan sa ama nito kaya nararapat lang na ito ang gumamit ng sandata. Hindi niya kayang gamitin ang sword kaya sana ay tanggapin umano ito ng lalaki. Taos-puso naman itong tinanggap ng advisor. Gagamitin umano ito ni Jorah para sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Lumalalim na ang gabi pero halos wala nang nagpapahinga. Lahat nag-aabang sa anuman ang kanilang magiging kapalaran. Maya-maya lang ay nakita ni Daenerys si Jon sa crypt. Nagsindi ito ng kandila sa kanyang tunay na ina, si Lyanna. Dito na nagkaroon ng pagkakataon ang Warden na sabihin sa Reyna ang totoong pagkatao niya. Na-shock si Khaleesi at kinumpirma kung totoo ba ito. Ngunit nagdadalawang isip ang Reyna dahil ang impormasyon umano ay galing sa kapatid niya at matalik na kaibigang si Sam. Hindi ba umano ito katakataka? Pero giniit ni Jon na totoo ang bagay na ito. Kaya sabi ng Reyna na siya ang pinakahuling lalaki sa Targaryen at may karapatang angkinin ang Iron Throne. Ngunit natigil ang kanilang pag-uusap ng makarinig na sila ng sunod-sunod na tunog. Na dumating na din sa bakuran nila ang White Walkers. Kahit alam na nilang mangyayari ito, hindi pa rin maiwasan na kabahan silang lahat. Sana nagustuhan nyo ang Season 8 Part 1 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.